Isang Pinay sa bansang Canada na limas ang lahat ng kanyang pera sa kanyang bank account sa Canada na nagkakahalaga ng 70,000 Canadian dollars or 2.7 million pesos nang nakilala niya or nakarelasyon niya na nagpakilalang US Army. Nagsumbong naman siya sa Canadian Police ngunit sa kasamaang palad ay hindi na niya mababawi ang perang nawala sa kanya. Isa pong Pinay ang nanlumo matapos mabiktima ng tinatawag na romance scam at nalimas po ang kanyang pera sa bangko. 70,000 Canadian dollars ang nakuha sa kanya ng karelasyong nagpanggap na militar. Paano nga ba ito nangyari at paano dapat iwasan? Narito ang report. So, kasi sweet siya, sir. Sweet siya sa mga message niya. Yung caring niya sa akin. Talagang nabulag ako dun sa binibigay niyang ano. Then, hinihingi ko siyang mag-video call kami. Ayaw niya talaga. So hanggang huminga na naman siya ng pera na may problema na naman. Sabi niya gano'n. Mayo ng taong 2023, nagsimulang ligawan ng nagpakilalang US Army ang kababayang Pinay sa Canada na hiniling na itago ang kanyang mukha at pangalan. Pinadalhan siya ng mensahe sa Facebook Messenger ng lalaki at doon nagsimula silang magkarelasyon. Pero nang papunta na umano ng Canada ang lalaki, hinold umano sa Canadian border ang bagahe ng nagsasabing US Army. Kaya humingi muna ito ng pera sa kababayan. Ngunit ang sanay pagkikita na ng dalawa, isa palang scam. 2 months, sir. Hindi every week, kundi every 2 weeks, 3 weeks, may isang buwan, ganun, hanggang umabot na ng 70,000 Canadian dollar. Sir, ipon ko yun, savings ko, minidro ko yung RSP ko. Mga 2 buwan yun, tumagal, yung pagpapadala mo? Opo. Hindi mo naisip at some point na parang niloloko ka na kung 2 buwan hingi ng pera sa'yo? Wala, sir. As in, wala. Ayon sa kababayan, kakahiwalay pa lamang niya sa kanyang asawa noon at siya'y nadidepress pa nang pumasok sa kanyang buhay ang lalaki at sinamantala ang pagkakataon na siya'y mahina. Para akong nabagsakan ng langit at lupa na hindi ko na alam yung gagawin ko. Na bakit ako napaniwala sa mga matatamis niyang ano. So, ang ginawa ko, sir, kinontak ko yung mga bangko ko. Kasi ang dami na, sir, eh. Ang dami ko nang ini-transfer. Tapos bank deposit. 2 kasi yung bangko. Pero nang hingi na ang kanyang bank account number, doon na daw niya napagtanto na isa itong scam. Agad niyang inireport sa pulisya. Nag-imbestiga. Ngunit dahil voluntaryo niyang ibinigay ang halagang umabot ng $70,000, walang naibalik sa kanyang pera. Grabe, sir, 24 hours hindi ako natutulog. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naapektuhan yung trabaho ko. Punta ako sa trabaho, uwi ako, doon na naman ako mag-iiyak. Yung gusto ko talagang sabi ng anak ko, Ma, pera lang yan. Pwede nating kitain. Huwag mo namang saktan yung sarili mo. Ayon sa Canadian Anti-Fraud Center, patuloy na dumadami ang nabibiktima ng tinatawag na romance scam. Mula noong 2017, mahigit pa sa 3 ang itinaas sa halagang nakuha mula sa mga kababaihang biktima sa Canada. Ayon sa isang community women advocate mula sa Montreal na si France Stoner, may mga senyales kung isang ligawan ay romance scam. Some of the warning signs can be that they say I love you too quickly before you've even met, and using a lot of flattery to manipulate your emotions. This is something that we call love bombing. They also ask a lot of personal questions but don't share much about themselves. So try to pay attention to how one-sided the conversation is. Their stories don't always add up. You'll hear details about their life that might change or might seem inconsistent. There's also sometimes an avoidance to meet in person, often making excuses or canceling plans at the last minute, even if they say they're located in the same city as you are. Their social media presence is often quite minimal,
So I would be suspicious of, few photos, few friends, few interactions. Ayon sa Royal Canadian Mounted Police, ang mga scammer ay karaniwang nagpapakilala bilang mga nagtatrabaho sa oil rig, mga sundalo o doktor sa isang international organization. Karaniwan din nila sa mga dahilan ng mga scammer sa paghingi ng pera ay travel expenses, medical emergency, pambayad sa utang, sa visa o pambayad sa border para sa bagahe, tulad ng nangyari sa kababayang Pinay. And they often push for the conversations to be on private messaging apps quite quickly. They'll discourage you from talking to your friends or family about the relationship, which is a big, big, big red flag. And they often ask for money in an urgent manner, claiming that it's for an emergency, for emergency travel costs or something like that. Payo ng RCMP, magsaliksik ng mabuti sa katauhan ng lalaki. Huwag maniwala sa mga sinasabing mabilis silang na-in love at magtaka na agad kapag humingi na ng pera. Ayon kay Stoner, mahalaga rin na gawing private ang setting ng inyong mga social media accounts para hindi makapagpadala ng mensahe ang mga scammer at mas maiging maghanap ng kapartner sa mga kakilala, kaibigan o lehitimong dating sites. It's really important to note the aspect of our culture of family separation and its effects on mental health when living abroad. So loneliness is an important issue because without social connections, support, one's health and overall well-being can suffer, and in this case, be more susceptible to love scams. Para sa ating kababayang Pilipina, isang aral ito sa kanyang buhay na hindi niya malilimutan. Ang may advice ko lang po sa atin lahat, kung meron mang nagme-message po sa inyo kahit saang huwag po kayong isipin nyo muna kung totoo ba siyang tao. I-investigate nyo kung yung background niya. Tapos huwag po kayong padadala sa mga sweet words niya. At kung manghingi na siya ng pera, i-cut off nyo na yung communication nyo sa kanya. Umaasa ang kababayan na ang kanyang lakas loob na paglabas sa Omni News ay maging aral at sapat na babala sa mga kapwa Pinay nang wala nang mabiktimang Pilipina sa kamay ng mga online scammer dito sa Canada. Kaya guys, ang isa sa mga red flag mapalab scam man yan, loan scam, na basta nanghihingi ng pera ay mga scammer yan. Lalo na sa mga OFW loan na basta nanghihingi ng paunang bayad ay iwasan nyo yan dahil 100% yan ay scam. Dahil kapag maglo-loan kayo ay wala kayong dapat na ilalabas ng pera. Kung may ikakaltas man ay ibabawas ito sa pera or amount na niloan nyo. Hindi kayo ang magbibigay ng pera sa kanila. Mag-ingat din kayo sa love scam lalo sa mga affam hunter para hindi kayo magaya kay kabayan sa Canada.